China, iyak na naman. Dahil ang bagong maritime law ng batasan ng Pilipinas, mga tol, ay suportado ng Estados Unidos, mga tol. Ito, ayon sa report, mula rito sa UNTV News. Suportado ng Estados Unidos ang bagong Philippine Maritime Zones Act na layong palakasin ang karapatang pangkaragatan ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Naku po. Alam naman natin mga tol, no, na mailabas yan at mapirmahan na yan ni President Bongbong Marcos Jr., talagang umalma ng husto mga tol itong China. At dahil nga sa pag-alma nila, ipinatawag pa nila yung ambassador ng Pilipinas sa China para magprotesta. No? Para magprotesta. Well, anyway, panoorin na lamang natin tong balitang to. Bigyan natin ng commentary. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary na may kinalaman sa ating soberanya. At kung ikaw isang Pilipino, sana huwag kang maging pro-China. No? Panoorin na natin to. Pinuri ng Estados Unidos ang bagong Philippine Maritime Zones Act na layong palakasin ang karapatang pangkaragatan ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, ang batas ay magbibigay ng mas malinaw na legal na proteksyon sa mga yamang dagat ng Pilipinas. Ikinagalit naman ito ng China at naglabas ng protesta kung saan sinabing ito ay paglabag sa kanilang karapatan sa South China Sea. Paglabag sa kanilang karapatan sa South China Sea, mga tol. Tigas ng mukha nitong mga Chekwan to, no? Makasarili. Sarili lang nila iniisip nila, samantalang sa napakahabang panahon, 'di ba? Hindi lang isa, dalawa, tatlo, mga tol, lahat ng kanilang kapitbahay dito sa South China Sea, inapakan nila. Nilabag nila yung kanya-kanyang mga soberanya, mga tol. Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, Taiwan, Pilipinas, lahat yan mga tol eh. Di ba inaagawan nila lahat yan kasi nga ang gusto nila almost kabuuan ng South China Sea kanila. No, kanila, kahit na hindi yan sinasabi ng UNCLOS. Sabi ng UNCLOS, bawat isang bansa dyan merong particular na exclusive economic zone. Sa Pilipinas, mga tol, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Sabi ng UNCLOS yun, hindi sabi ng Pilipinas yun. Magkaiba yun. Kasi ang sa China, mga tol, hindi yun defined by UNCLOS. Defined by them lang yun. Sila lang nagsasabi nun, yung 10 dash line nila. Sila lang mismo gumawa nun. Invento lang nila yun. Diba? Sa Pilipinas, yung 200 nautical miles natin, mga tol, kahit nga dun sa Treaty of Paris pa mismo eh. Yun dati pa. Diba? Pero dito muna tayo sa UNCLOS 1982. Nakapirma pa mismo China dun. Nakapirma pa sila doon mismo mga tol. Pero tingnan mo, hindi naman nila ginagalang. Patuloy silang nangaharas, patuloy silang nangaangkin. Dinala na natin sa Court of Arbitration. Nanalo tayo 2016. Ayaw pa rin nilang kilalanin, ayaw pa rin nila tanggapin. 'Di ba? Lala talaga nitong mga to. 'Di ba? Tas eto, mga tol. No? Sabi rito sa Bloomberg, yan international media na to, mga tol. China's state-run publications are attacking Manila for a law signed by Philippines President Ferdinand Marcos Jr. outlining his country's rights in the South China Sea. China's Coast Guard says it's also increasing patrols in disputed parts of the waterway after the Philippine government's move. Sabing ganon, mga tol, no? Mas lalo daw nilang paiigtingin at mas pararamihin pa daw nila, mga tol, yung mga barko nila, no, dito sa mga pinag-aagawang teritoryo. Actually, hindi na nga dapat pinag-aagawan yan eh. Kasi may lumabas ng batas dyan eh, di ba? Talo na sila dyan eh. Anyway, panoorin na lang natin to, mga kapatid, mula to sa Bloomberg. The other piece of news that's also gaining some traction right now is this territorial conflict between China and the U.S. also taking up a lot of space, really. When you look specifically at Chinese state media, that's after Beijing released certainly the baseline, the details, the specifics here of its territorial sea adjacent to the Scarborough Shoal. Let's bring in Min Min Lo, our China correspondent, to give us really the context. Well, we've been talking about the story quite some time. So why is this specific development important? Yeah, so we all know that there has been increased frequency of these clashes, the ramming of vessels and the firing of water cannons in the South China Sea. And what happened was on Friday, the Philippines president had signed into law 2 separate pieces of legislation that is meant to strengthen the Philippines' maritime rights. Right. And that drew very strong condemnation from Beijing, which 2 days later issued its own set of baselines for the territorial sea.
nag-issue rin sila ng kanilang sariling set of baselines for territorial sea adjacent to the Scarborough Shoal yan mga tol. Sabi naman dito ni Marcos Jr. ni PBBM mga tol, basahin lang natin saglit ha. Our people, especially our fisher folk, yung mga mangingisda natin, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. No, dapat talaga malaya silang makapangisda dyan ng walang nangaharas. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Dapat talaga, kaya nga exclusive eh. Eksklusibo eh. 'Di ba? Dapat talaga meron tayong karapatan para ma-harness o maani natin mga tol o makuha natin, mapakinabangan natin yung mga mineral, energy sources, resources sa ating karagatan mismo, 'di ba? Adjacent to the Scarborough Shoal, and the Chinese Coast Guard said that they will strengthen patrol in this area. They are accusing the Philippines of stoking tensions here by sending their own Philippine military vessels to the area. And China also said that these Philippine fishing vessels in the area are operating illegally. So this O paano naging illegal 'yan? 'Di ba? Paano naging illegal yan? Ang sabi mga tol, sa, 'di ba, sa batas, Court of Arbitration, na itong Scarborough Shoal is ano yan, fishing ground talaga yan, traditional fishing ground yan. Hindi lang ng Pilipinas mga tol Hindi naman natin inaangkin ang buo yan eh. Traditional fishing ground daw yan mga tol ng Pilipinas, Vietnam, ng China at marami pang bansa. Pero ang gusto kasi mangyari ng China kanila lang eh. Solo lang nila yun eh. So paano magiging illegal mga tol, di ba? Sinusunod lang naman natin kung ano yung sinasabi ng batas. In some ways, it is nothing new, but it is perhaps Beijing's way of responding proportionately to the new laws that the Philippines had enacted. And as David was just mentioning, Ito na. Basahin muna natin China releases baseline as countermeasure. Inano nila mga tol, kumbaga sinagot nila, nagrebat sila mga tol. No, gumante. The Philippines might initiate a smear campaign against China's legitimate actions. Wow, legitimate actions and even introduce external forces such as the US to conduct provocative operations at sea, which will be within China's scope of response. Talaga naman, mentioning it is something that's been quite actively discussed on social media. What's sort of the read-through in terms of what people are saying? Yeah, on social media, I was seeing predominantly very nationalistic comments, echoing what the official stance is, which is that, we really should resolutely defend our territorial integrity, that this is something very unreasonable for the Philippines to do. And for some context, for many Chinese that I've spoken to, the issue of the South China Sea is really something that is black and white for them. It's not something that is disputable because they have always seen this area as part of their historical territory from the Han Dynasty until now, and Philippines' claim for it in the Chinese eyes is something that is very recent, and so that's why a lot of Chinese people are just very aggressively defending this and saying, we should exploit those areas, turn them into tourist attractions, for example. Also interesting, the Ministry of Natural Resources had published a list of 64 names, Chinese names of these reefs and islands in the South China Sea. Ang problema kasi dito sa mga mamamayan ng China mga tol, iisa lang kasi napapakinggan nila yung narrative lang mismo ng gobyerno nila 'di ba? Pero kung titignan nila mismo kahit dito sa international law, pinawalang bisa na kasi yung claim nila diyan. Kasi self-serving lang yun eh. Kahit naman sino kung may pupunta sa bahay mo, sasabihin yung lupang inatitirikan mo, pinamana pa sa kanya ng kanununuan niya yan. 'Di ba? Pero ang nakalagay sa batas, official, na nakalagay sa titulo, pangalan mo, pangalan ng nanay mo, pangalan ng tatay mo. Pag-aari ninyo yung lupang kinatitirikan ng bahay nyo, may titulo kayo. 'Di ba? Tapos ang ipapakita lang sa iyo, libro, ito history namin, ito yung family tree namin. Sabi ng ninuno ko, sabi ng tatay ng lolo't lolo ko, lola't lola ko, amin yan lupang kinatitirikan nyo, papayag ka ba ng ganon? Ganon yung ginagawa nitong China mga tol With their pin-in as well as the specific coordinates. So it's another effort by the government to really put their stamp on these features in the South China Sea. Alright mga kapatid, yan, nakita natin itong mga balita at ano ang masasabi mo dito sa mga balitang to mula rin ito nga sa Bloomberg mga tol, pati na rin dito sa ating UNTV
mga kapatid, New NTV News, no? Pwede ka magbigay ng komento at pwede ka magbigay ng saloobin mo, no? Maraming salamat sa iyo, at bilang isang Pilipino, mga kapatid, dapat manindigan tayo, no, na ang itong West Philippine Sea ay sa Pilipinas, hindi yan sa China. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.